Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Ano ang Kristiyanong pananaw sa Theory of Evolution na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampos sa 365 Daily Devotion? Ang Bible verse ngayong araw ay galing sa Genesis chapter 1 verse 27. Ang sabi po nito ay, "So God created man in His own image. In the image of God created He him. Male and female created He them." Um, Dito natin makikita na malinaw na tinuturo ng Biblia na tayo ay direktang nilikha ng Diyos, hindi bunga ng isang mahabang proseso ng evolution. Ang first teaching is, God created science. Maraming tao ang na nag-aakala na ang agham ay at pananampalataya ay magkasalungat. Pero hindi ito totoo. Ang Diyos mismo ang lumalang ng lahat or siyang lumikha ng lahat ng bagay, kabilang ng natural laws na pinag-aaralan sa agham. Um, ang tunay na agham ay nagpapakita ng pagkakaayos ng mundo at isang bagay na sumasalamin sa katalinuhan ng Diyos. Ang second teaching is, secular education is not neutral. Ang edukasyong sekular ngayon ay madalas itinuturo ang evolution bilang isang fact or katotohanan at hindi bilang isang teorya. Ngunit dapat nating tandaan na ang pananaw na ito ay may pinagmulan ding paniniwala, hindi ito neutral. Madalas itinutulak nito ang ideya na walang Diyos, kaya dapat tayo maging maingat sa pagtanggap ng ganitong katuruan. Ang last teaching is, Christians must engage in science. Bilang mga Kristiyano ay hindi dapat natin talikuran ang agham. Sa halip ay dapat natin itong gamitin upang ipakita ang katotohanan ng Diyos. Maraming Kristiyanong sayantipiko ang gumagamit ng agham upang mapakita na ang disenyo ng mundo ay hindi aksidente kundi gawa ng isang matalinong manlilikha. Ang realizations ko sa devotion ngayong araw is, sa huli ay bilang isang Kristiyano, dapat tayong maging matatag sa ating paniniwala na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi tayo dapat mahulog sa paniniwalang ang buhay ay isang aksidente lamang ng kalikasan. Sa halip ay gamitin natin ang ating pananampalataya at katalinuhan upang mapakita ang katotohanan ng salita ng Diyos. Yun lamang po.